sa buong mundo. Ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayang pakikinig sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang tuklasin natin. Cathy Cruz, ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Samahan ninyo ako, ano man ang inyong ginagawa. Dalangin ko na nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Habang samut-sari ang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa mga masugid na tagapakinig, lumahok kayo sa talakayan. Kung may nais po kayong ibahagi, katulad ng katanungan, reaksyon o mungkahi, lalo na sa magiging palauhin po natin ngayong gabi, mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng mensahe sa FB page o sa YouTube account kung saan po ninyo ako napapanood ngayon. Kung may nais kayong ibahagi para talakayin sa atin pong palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasin natin yahoo.com. Katulad ng ipinangako ko po sa inyo, pagbabago dulot ng pandemya, samut-sari ang mga kaganapan sa ating bansa, gayon din sa iba't ibang dako ng mundo. Maraming tao, samahan, kumpanya, maging opisyal ng pamahalaan at mambabatas ang nabigla at lubhang naapektuhan ng coronavirus disease 19 pandemic o mas kilala bilang COVID pandemic. Pandemyang nagpabago sa lahat mula sa sistema ng pamamahala, buhay at pangkabuhayan. Mga nakasanayan, subalit kailangang baguhin upang tugunan ang kasulukuyang krisis ng buong mundo. Sa iba, ito ay nakakasama, hindi mabuti, kaya ang nararamdaman ay depresyon, pagkalito, kalungkutan. Ang masaklap sa iba, ang iba ay nagpapakamatay. Samahan ninyo akong tuklasin at nawa ang kanyang karanasan na nagpatibay sa kanyang pagkatao, maging sa kanyang pamilya, ang kanyang maibabahagi. Karanasan ng kapwa nating kababayan na sa kabila ng pagsubok na dumating, bago pa man o habang nandito ang COVID pandemic, tumindig at nanatiling nananalig sa puong may kapal. Samahan po ninyo ako. Tuklasin natin ang kanyang buhay at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Magandang gabi sa iyo, Yoli Pancho, ng General. Magandang gabi din. Oo. Yes, ma'am. Pero siya po ay taga-barangay Bahay Toro, Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Yoli. Magandang gabi, ma'am. Kung tayo po ay nalalaman po natin at naiintindihan po natin yung kalooban ng Diyos kung bakit nangyayari sa atin ito sa ngayon, mauunawaan po natin. At hindi po natin talaga maraming pagsubok, maraming paghihirap na mapagdaanan natin. Ngunit nandoon yung kalakasan dahil alam mo at naiintindihan mo kung bakit nangyayari ito sa ngayon. Dahil ma'am, sa totoo lang, kung nararanasin man natin sa ngayon ito yung tinatawag na last days or end times.
Pagbabago ng Diyos. Nagbabago tayo. We are creating a new earth from a worse world. Dahil dito ngayon, last days na sinatawag, hindi dapat ang tao matakot. Dahil ang tinatawag na last days, katapusan na ng kasamaan ng tao. Dahil po tayo, nabubuhay po tayo ngayon na puro kasamaan ang mga nangyayari sa atin. Sa lahat-lahat na. Dahil dapat kilalanin ng tao na mayroon talagang Diyos na naglikha sa atin. Ang tao ay we are created in the image of God and likeness of God. Our breath came from, our spirit came from the breath of our God. Kaya kung nangyayari ito, ma'am, pagbabago na ito, bakit nangyayari itong coronavirus? Kung nauunawaan po natin, ang corona po yan, bakit pangalang coronavirus ang inano sa atin ngayon? Pangalan sa virus na yan na nagpapahirap sa buong mundo. Dahil po yan, nanggagaling po yan sa crown na ipinutong ng tao, sa kasama ng tao na namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya ngayon, ang tao ang sinisingil ng Diyos. Tao ang sinisingil ng Diyos ngayon, kaya marami ang namamatay. Yun ang sinasabi po, ma'am, kung bakit tinatamaan ng kamatayan ng tao dahil po sa mga past ancestors na ginawa ng tao sa ating Panginoong Jesucristo. Ma'am, marami po ang namamatay. Marami ngayon ang naghihirap. Dapat naintindihan ng tao na magbalik loob na tayo sa naglikha sa atin. Siya lang po ang talagang dapat may karapatan, God's right na disiplinahin ang tao sa kasamaang nangyayari sa ngayon. Ma'am, oo, ang dami ko talagang pinagdaan ng hirap. Para na rin akong pakiramdam sa mga nangyayari sa buhay ko. Pero ma'am, naiintindihan ko dahil pinapaunawa ng Diyos kung bakit nangyayari sa buhay ko ang ganito. Dahil ma'am, may misyong binibigay sa atin ang Panginoon. Hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin, para rin sa ibang tao. Ang tao hindi dapat matakot. Dahil sa ngayon, ma'am, buhay na ang Panginoong Jesucristo natin. Siya ay darating upang tubusin tayo mula sa kasamaan na panlilinlang ng mga nagtuturo ng kamalian sa tao. Nagiging slave ang tao, ma'am. Nagiging slave ang tao. Inosente kasi tayo sa mga nangyayari sa atin. Kaya ngayon, kung nakikita man natin ang mga pagbabago, yan po ay kalooban ng Diyos. Yan, pinayagan niya na magkaroon ng pandemyang ganito para ang tao ay magbalik loob sa naglikha sa Kanya. Yun po ang mga dapat nating inawahin. Naalala ko nga, Yoli. Oo. Natin talaga dapat pinagdamdam. Naalala ko nga, Yoli, parang may isang kwento sa Bible. Oo, naririnig mo ko, Yoli? Opo. May naalala nga akong kwento sa Bible yung parang nilagyan ng pulang dugo, yung lahat ng pintuan nilagyan ng krus ba yun? At para kasi may, kumbaga parang pandemya na lahat ng walang marka na pula, 'di ba? Na krus na pula, yun ang magkakasakit at mamamatay. Parang unang anak ba yun? Hindi ko masyadong So, yun yung gusto kong pwede kong ihambing dito sa nangyayari ngayon. So, pwedeng magbigay ka sa akin ng kwento kasi alam ko, Yoli, ikaw ay naging misyonaryo at kumbaga marami at marami kang karanasan at talagang inaral mo rin pagdating sa Biblia, Yoli. Opo, ma'am. Kaya lang, pareho lang tayo, ma'am, na kahit konting verses na yan, wala po ako na-memorize. Well, simple lang po akong magulang. Ngunit talagang mahilig po akong magsaliksik kung ano talaga ang ninanais ng Diyos sa tao. Ngayon, ma'am, ganito. Mayroon din pagkakahambing yan. Yan ang sinasabi din, di ba, na sa ngayong panahon, sa Revelation, sinasabi, pag nandyan na ang Panginoong Jesucristo, buhay na siya, sabi nga,
Darating ang mga anghel upang kunin ang mga taong masasama at itapon sa lumalagablab na apoy. Ganito din po ang nangyayari sa atin ngayon. Lagi ang mga masasamang tao hinihila, diba? Diretso na pag natamaan po ng COVID-19, ang virus na yan, diretso na sa prevention. Yes. Pero kung minsan may makikita tayo sabihin na bakit kasi mga doktor natin, saka mga sabi, mabait naman yun si Doc, mabait naman yung frontliners na yun, bakit nasama siya sa COVID-19? Ma'am, ipin ang tao na sa ngayon, kaya hindi tayo dapat nag-discriminate ng ganyan. Hindi po natin kasi alam yung past ancestors niya, yung mga ninuno niya noon. May nagawa pong kasalanan sa Panginoon na tayo ngayon, na buhay, tayo ngayon ang nagbabayad ng pagkakautang ng ating mga past ancestors. Kaya sa ngayon, tayo po ang nagsasakripisyo. Ngayon po, kung bakit nangyayari ito, dahil binabago po ng Diyos, hindi po tayo dapat matakot kasi inaayos lang ng Diyos. Binawi na kasi. Nawala ka, Yoli. Hello? Hello? Nawala po si Yoli Pancho at mukhang yung signal po niya yung problema. Tignan po natin sa atin pong pagbabalik, ha. Sandali lang, ha. Okay, sa ating muling pagbabalik, atin pong kasama si Yolanda o Yoli Pancho, kung saan ay nagbabahagi ng kanyang karanasan at gayon din na kanyang mga, sabi na nating mga, yung wisdom ika nga, na pwedeng ibahagi sa ating mga kababayan na kung saan ay marami po siyang dinaanan na mga pagsubok na pwede po niyang ibahagi at magsilbi pong aral sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Okay, back to you, Yoli. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, yung buhay, yan, na pwede mo bahagi. Naputol tayo dun sa kanilang pinag-uusapan natin kung paano parang pinapaliwanag mo sa atin yung coronavirus kanina. Go ahead. Etong nararanasan. Go ahead, Yoli. Opo. Ma'am, yung coronavirus, ma'am, katulad ng sabi ko po, nanggagaling po yan sa crown na inilagay sa ating Panginoon. Ngayon po, ang nangyayari po, sinisingil po tayo ng Diyos Ama sa nangyayari sa tao. Pero hindi tayo dapat matakot, ma'am. Kasi po, kiniklaim lang tayo ng Diyos pabalik sa Kanya. Dahil mga anak niya tayo, mahal tayo ng Panginoon. Ngayon, kung may mga nangyayari pong may mga namamatay po, sakripisyo po yan. Yun nga ang sabi, pagdasal po natin sila kasi hindi natin alam, yung mga past ancestors po nila noon nagkasala. So parang tayo ngayon ang nagbabayad. Malapit na pong dumating ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo. So ganito po talaga ang mga nararanasan ng tao. At saka yung coronavirus po, ma'am, sinusukat po ng Panginoon kung hanggang saan ang hindi ng pananampalataya po sa Kanya. At saka binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan. Kung saan po siya talaga mamimili siya, susunod na siya sa Panginoon, sa pagbabago ngayon, or mananatili siya sa kanyang dinanais lang na sarili niyang kaalaman. Nasa tao pa rin po, ma'am, ang desisyon sa lahat ng yan. Napakabait po ng ating Panginoon na hindi po niya tayo pinipilit, kundi bagkus tayo po talaga ang mamimili kung nasaan tayo. Ang pagbabago po ay nasa ating tao. Ang coronavirus, ma'am, hindi po yan siya total human physical sickness. Hindi po talaga yan na yung human body natin. Kasi kung sa katawan lang po natin, ma'am, may mga vaccine sana tayong igagamot sa atin, ay walang vaccine nakikita. Ibig sabihin po niyan, hindi lang po kasi ang ating katawan, physical na katawan ang may kasalanan, ang marubi, ang may virus, pati na po ang ating spirit. Kasi po dahil po sa kasalanan natin, sobra na po kasi ang kasamaan ng tao. Kaya marami po talaga ang nagsasakripisyo sa ngayon.
Ngunit lahat po yan ay hindi po natin talaga dapat ikakapagtaka kung tayo po ay nakakaunawa ng salita ng Diyos. Dahil po, lahat po yan may solusyon. Unang-una po, lalo na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hintayin lang natin ang konting pasensya para siya na po ay dumating sa atin dahil siya po ang tutulong sa atin sa pagbabago na maialis tayo sa ganitong kahirapan. Ngunit po, alam niyo ba ma'am, kahit masabihin radyo na lang ang natira sa aking maliit kasi yung time ng pandemic po nawala, nasira po ang aking TV, nagtatyaga na lang po ako sa maliit na, na radyo. Pero po, nakikita ko po talaga ang ginagawa ng ating government ngayon, lalo na yung ating Panginoong, atong Pangulong Duterte. Ang dami po niyang ginagawang pagbabago ngayon. Alam mo ba ang ating Pangulong Duterte, ginagamit din niya ng Diyos. Pinili rin siya ng Diyos para makakatulong po sa ating sa pagbabago na ninanais ng Diyos. Unang-una po, ma'am, sa naririnig ko, naobserbahan ko, kasi hindi lang po naman tayo dapat makinig lang sa mga sabi-sabi, opinion ng tao, kundi pinapanalangin din natin sa Diyos Ama kung ano ba talaga ang ninanais niya. Unang-una po, ma'am, nakikita ko ang unti-unting ginagawa ng gobyerno na pagbabago sa ating bansa. Una po ay human transformation. Pagbabago ng tao. Ang ganda, di ba? Kasi unang-una, tinuturoan na tayo ngayon ng mga government natin sa pamumuno ng ating Pangulong Duterte at ng ating mga peace officer po, mga sundalin natin, lahat. Unang-una, binibigyan po tayo ng disiplina. Tinuturuan tayo unang-una disiplina sa sarili. Kaya pinapagamit tayo ng face mask, tapos social distancing, tapos pinapagamit tayo ng mga alcohol, para po magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin. Dahil yan din po ang ninanais ng Diyos. Yan din po ang ninanais ng ating Panginoon na ang tao, huwag nating abusuhin yung ating freedom, kalayaan bilang tao. Dapat matuto din tayong sumunod sa ninanais ng Diyos. Kaya ang sinasabing obedience. Ang tao, ngayon din sa mga ginagawa po hindi ng ating Pangulo, sa pangunguna ng ating Pangulo at saka yung mga government natin, nakakatuwa po sa ngayon kasi unang-una, tinuturuan din ang tao na maging marunong sumunod, obedience, pangalawa, diba? Yun kasi ang ninais ng Panginoon, kaya nakakatuwa po ang ating presidente sa ngayon kasi nakikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang creation. Ganon din ang ating Pangulo. Nakikita din natin ngayon sa mga gawa niya, kung ano yung ginagawa niya sa Pilipinas. So, parang ma-inspired ka, di ba? Kasi nakikita mo talagang mayroon ng pagbabago. Unang-una, pag sinabi ng ating President Duterte na lockdown or kailangan talagang sumunod ang tao. Ang pangalawa, yung binibigyan na ng high value. Tinuturuan na ng mataas na pagpapalaga ang tao sa sarili niya. Unang-una, di ba? Yan yung dati sa transportation natin, siksikan. Kumbaga, para bang nababastos na kami yung mga babae, lalo na yung mga kabataang babae. Nasusundot na yung hindi dapat na magalaw sa katawan ng babae. So, ang nangyayari, parang ano bang klaseng mundo itong ating ginagalawan. Kasi unang-una ma'am, ang babae, creation din niya ni God. Binugot yan sa tadyang ng lalaki para mahalin at irespeto. Pero pagdating po sa karamihan, lalo na sa mga sakyan natin, nababastos na po. Correct. Pero ngayon napakaganda kasi mayroon na po tayong parang mararamdaman mo lang mayroong magandang pagpapahalaga. Ito rin yung sa sarili yan, sa human transformation pa lang yung aking binabanggit, ma'am. Ito yung moral values naman. Di ba? Ngayon pinagbabawal na ng ating Pangulong Duterte na bawal magsiraan, bawal mag-discriminate doon sa mga naging positive ng COVID-19, di ba? So parang
binabawal na yung mga sira-siraan na yan. Kaya nga, ngayon naririnig mo po, hinihikayat ang bawat isa na magtulungan. Ito naman yung respeto, ha? Diba? Respetuhin natin ang mga kautusan. Oo, ang law, ha? Walang discrimination, walang kumbaga, napakaganda kasi kailangan sumunod tayo talaga doon at bigyan natin ng respeto ang inuutos ng ating presidente. Parang katulad na rin yan na nire-respeto din natin ang 10 commandments ni God. Dapat marunong din tayong sumunod ang tao para matawag tayong anak ng Diyos. Kasi itong nakaraan, mami, dahil sa sobrang kasamaan ng tao, parang hindi na ang tao naputol na ang connection natin kay God eh. Kaya nga, parang napakahirap na hanapin kung nasaan na si God na tumutulong sa tao. Kung hindi tayo susunod, kaya kita mo ngayon pag hindi ka sumunod, sinabing lockdown or kailan stay at home ka, mag-mask ka, di ba? Ano ang makikita mo? Virus, kamatayan. So, ganoon. Kailangan tayo, dahil ang ating Pangulo, chosen siya ni God, kailangan din natin sumunod sa Kanya. Unang-una, yung human transformation, ma'am, di ba? Pagbabago sa sarili ng tao, upang makabalik tayo sa Diyos. Pangalawa, itong pamilya. Pamilya. Ang family is the first institution na gi-create ni God para ma-enjoy natin ang kanyang creation. So, tingnan mo ang nangyari, di ba? Sa lockdown na to, di ba, nakakatuwa? Kasi noon, puro pera. Pagising mo sa umaga, pera, lahat ang iniisip ng tao, paano yumaman. Pag yumaman ng tao, walang kakontentuhan. Mayroon pang hindi pa nakontento na mayaman na nga siya, nandun pang sirain niya pa yung kreasyonidad para makuha niya lang lahat ng gusto niya, magpatay siya ng tao from the bloody, yung talagang patayan na, makuha niya lang lahat ng gusto niya. Ganun po ang nangyayari. So ngayon, kaya na-lockdown tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makasama natin ang ating pamilya, makilala na natin ang ating mga anak. Yes, kaya talagang dapat bigyan natin ng time, effort, at saka pagmuni-muni kung bakit nangyayari ang ganito sa atin upang makabalik loob tayo sa Panginoon. Kasi ang tao, meron po siyang tinatawag na human portion of responsibility. May decision making tayo. Hindi naman katulad din ng ama sa mga pamilya, sa mga anak. So, ganun. Ang pangatlo po na naobserbahan kong pagbabago, ma'am, yung ating environment. Diba, pag lumabas ka na ngayon, parang makakalanghap ka ng malinis na hangin. Diba? Tapos ma'am, sa totoo lang, hindi ko naman maitago sa inyo kung anong sitwasyon ko dito sa aking lugar na kinakatirahan. Iniingatan mo ang apo mo, ang mga anak mo na hindi po ma-influensyahan ng mga kalukuhan ng outside world, ng mga kapitbahay, ng mga kaibigan. Pero talagang napakahirap po talaga, ma'am. Kasi paglabas pa lang, nandun talaga yung tukso ng sugal, ng addiction, ng karan. Okay. Marami pong tukso para maging masama ang isang tao. Ngayon, sa ginagawa po ng ating presidente, unti-unti po na nakikita natin yung paghihigpit niya upang maiayos talaga ang lahat. Maraming salamat talaga sa presidente natin. Kaya nga, kung makikita mo rin naman, dito pa naman yung pang-apat ng political leaders natin, kung noon parang napakahirap po talagang maintindihan kasi nga, pag lumapit ka, di ba, alam mo, parang sabi mo, ang pinakamalaking issue noon, yung corruption. Pero nakakatuwa po ngayon kasi nakikita mo, nagre-reporting na po ang mga LGU natin, ang mga politiko natin, o yung mga nandyan sa mga mahawak po ng ating gobyerno, pamamahala ng bahay, gobyerno. Oo, nakikita mo, naririnig mo na nagre-report na sila, nagsasabit na sila ng report kung saan na napunta yung perang ginamit nila. Opo, kaya parang sabi ko,
nagsasubmit na sila ng kung ano-ano mga evaluation report. Kaya parang di ba nakakatuwa, nakikita mo na yung unti-unting pagsasaayos. Lalo na po itong peace and order natin. Nakikita na rin natin na yung ating mga sundalo, mayroon na pong pagpapahalaga din sa mga tao. Kita mo, kung pagpupunta ka, nakikita mo talagang naasikaso na rin nila kung ano yung mga bawat lugar, kung mayroon bang kaguluhan dyan, marami bang COVID. Kaya talagang nakikita mo talaga, ma'am, ang pagbabago. Sa education naman natin, kahit sabihin hindi pa tayo nagsisimula, sa umpisa, noon ma'am, bago nag-pandemic, talagang problemado po ako sa apo ko kasi ako po kasi din ang nag-aasikaso dito sa apo ko. Alam mo bang, ma'am, pag pumupunta ako ng school, para ako naawa sa teacher or ano, kasi baliktad na sa ngayon, teacher na ang binubuli ng mga estudyante. Para bang, kasi nga, yung nasobrahan na rin yung kabataan sa tinatawag na freedom, baga kalayaan, parang ang pabor na sa lahat na rin. Parang nawalan na rin ng respeto, parang ano yung mga teacher na madisiplina ang mga anak natin, na yun talaga ang dapat. Kasi kung ang Diyos nga nagdidisiplina sa tao, ang mga teacher pa, na pangalawang magulang din sila. Kaya dapat balance lang talaga. Mayroon namang huwag abusuhin din ang sobrang pagdidisiplina, pero kailangan pa rin turuan ang bata sa pagdidisiplina. Tsaka naririnig ko kasi, kahit nasa radyo lang ako minsan nakikinig sa maliit na naririnig ko na ibabalik na yung good moral character, GMRC. At tsaka ang pagtuturo yata nabibigyan ng values formation ng mga bata, na unang-una dapat din kasi hindi lamang yung mga sa school na mga pagtuturo, kundi dapat academic, hindi lang dapat academic ang ituturo ng tao, kundi turuan din ang bata kung paano magiging tao. Mabuting tao. Mabuting tao, kasi nga yan ang sinasabing ang tao dapat magpakatao. Dahil kumbaga, marami nga sinasabi na tao nga tingnan, pero ang utak niya, utak demonyo o ugaling demonyo, dahil kasamaan ang ginagawa niya, kahit gaano man siya katalino, professional, mayaman, ganun ma'am ang tao. Kaya dapat talaga, natutuwa ako nung naririnig ko na magbibigay ang education, ang mga teacher, ng values formation sa mga bata. So, ibig sabihin, maliit pa lang ang bata, tutulong na talaga dapat ang mga teacher sa paghubog na magiging mabuting tao. Lumaki ang bata ng mga mabubuting tao. So, dapat sana din, pagkakilanlan din sa Diyos na may lumikha. Kasi ang tao, pag walang kaalaman patungkol sa naglikha sa kanya, kung saan ang pinanggalingan niya, lalo lang ma'am nagiging nawawala ang tao. Kaya nga ngayon marami ang sinasabi nyo nga na maraming nagpapakamatay, maraming nai-stress, maraming kasi hindi nila abot yung kaisipan na mayroon talagang nilikha na dapat silang sundan, dapat nilang kilalanin. Kasi kung tao sa tao lang po ang nag-uusap, ma'am, wala pong mangyayari. Wala po, hindi, mababaw po ang ating pagkaunawa. Kaya nga dapat, kasi nga sinasabi nga, ang spirit ng tao lang gagaling sa hininga ng Diyos. Nagagaling sa hininga. So dapat nakakonect talaga tayo sa Kanya. So yun ang dapat. Sa education natin, turuan talaga ng pagkakilanlan sa Diyos ang mga bata. Ito naman ang naririnig ko sa media, ma'am. Asensya ka na. Kasi talagang, pero tama yan. Sige, go ahead. Mabusisi din ako, ma'am, kahit maliit na radio. Unang-una, wala akong computer, wala akong TV, wala akong ano. Pero, lang po ako sa mga nangyayari sa paligid natin. Kasi siguro, sinasabi ng Panginoon kung saan tayo talaga na dapat, kailangan talaga, alam natin kung ano ang mga nangyayari sa paligid natin. Sa media po, natutuwa po ako kasi meron na rin po akong nakitang pagbabago. Dati inis na inis po talaga ako kasi para bang puro na lang fake news, kasiraan, puro parang nakakasakit kasi nandun yung ibisturuan natin ang mga bata ng
ng kabutihan, parang media pa ang nagtuturo ng mga kalokohan. Ma'am, media ka ha. Sorry po ha. Okay lang. Wala po akong personal na ano dito. Kumbaga, inaano ko lang yung aking sa kalooban ko lang po. Pero ngayon, ma'am, natutuwa po ako kasi inaayos na rin pati media natin. Kasi bawal na yung fake news, tapos bibigyan na ng high standard of newscasting ang ating media. Hindi pa lang po naman kaagad-agad, siyempre plano pa lang po at saka ano yan. Pero nararamdaman mo na may kunti na po talagang pagbabago. Salamat talaga po. At saka yung isa pa dyan, yung abuse of power sa mga mahirap at mayaman. Ngayon po, nakakatuwa ang ating Pangulo kasi parang pakiramdam mo, kami mga mahihirap, meron ng kakampi. Diba? Meron ng kakampi. Kasi dati parang wala, pag mahirap ka, diyan ka lang sa tabi, wala kang boses eh. Pero ngayon, yun nga ang sabi ng Pangulo, didimanda niya itong mga mayayaman na ito na nag-aabuso. Mga oligarko. Diba, ma'am? Nakakatuwa, kaya sabi ko, wow, talagang changing niya from westward to a new earth. Napakaganda na, lalo na yung ating Pilipinas dahil lalo na ito yung pangako na bansa ng Panginoon. Ngayon, ang isa pa, yung ating kalikasan. Yung kalikasan natin, ma'am, nakikita ko rin na unti-unti na may mga pagbabagong ginagawa. Kasi unang-una, unti-unti nang pinapaayos ng ating presidente. Tapos kailangan meron na tayo, balik probinsya program. Ganun ba yun? Ano ba yun, ma'am? Yes, Tama ba yun? Yung balik probinsya program. So, bibigyan na ng mga bindi yung mga tao, para makapanimulang muli. Ibig sabihin, dito na makikita natin na yung mga agriculture natin unti nang uusbong at magiging maayos dahil sa mga proyekto ng ating Pangulo. Kaya dapat talaga suportahan natin siya, ipagdasal natin na humaba pa ang termino ni President Duterte dahil hindi pa tapos yung mga proyektong binibigay niya, pangako niya, at nakikita naman natin na unti-unti talaga. Sa totoo lang, hindi ko kaya nabuto, no? Kahit natawag yung kapatid ko sa Davao may buto kasi nga, kasi hindi ko pala kilala. Pero ngayon, ma'am, makikita mo siya na ang spirit ni God nasa kanya, ang pagsuporta niya sa Panginoon nasa kanya. Dahil nakikita mo ang tao, nalalaman mo kung ano siya sa gawa niya. Saludo ako kay President Duterte talaga. Opo. Tsaka unang-una yung business natin, yung negosyo. Sabihin na lang nga, ma'am, na medyo nagkawindang-windang ngayon. Tapos kahit mga utang na natin, hindi pa mabayaran. Gawa ng medyo sa pandemyang ito. Pero, alam mo, ang Panginoon natin, ma'am, is an international businessman. Pagdating niya talagang magiging maayos lahat to. Kaya wala tayong dapat itatakot. Ang tao, kunting pasensya lang, kunting pagpapakumbaba lang talaga ang dapat gawin. Dahil mismo na ang katuwang natin, ang Panginoon na talaga na nag-aayos ng Diyos. Yan ang sila, nag-create pa lang. Kaya nga ito nga ang mundo, inaayos niya. Hindi mo ba napapansin, ma'am? Na inaayos talaga. Yes, inaayos na. Tama. Opo. Kaya kailangan lang natin ang pagtitiwala, pagpapasensya. Kung ano man sa ngayon, dapat ang tao, kung ano man yung mga nagawa natin, mga pagkakamali, yun talaga dapat na hingi natin. Hingi ng tawad. Opo, hingi talaga ng tawad. At kailangan lang, sumunod lang tayo sa ating presidente. Dahil katulad lang din yan sa pagsunod natin sa ating Panginoon Diyos. Yun lang muna, ma'am. At kung may nais ka pa kung bahagi sa akin. Actually, napakaganda nung iyong mga sinabi, Yoli. Kasi, alam mo, sa totoo lang, detalyado naman yung lahat ng mga sinabi mong pagbabago. Kumbaga, simple lang naman tayong mga tao, sabi nga, we are created in the image and likeness of God. Yes. Okay, so kumbaga katulad ng life, liberty, ito ay nakasaad naman din sa ating batas, sa saligang batas ng 1987 Constitution natin.
At dun sa Bill of Rights, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So katulad ng sinasabi mo kanina, ito yung panahon na pagbabago patungo sa kabutihan. Pagbabago patungo sa pagtatama ng mga kamaliang nagawa ng nakaraang buhay at nakaraang mga administrasyon. So, tama ka dun sa nakikita mo. Kaya nga ako sa totoo lang, bagamat ang iba ay nalulungkot, nagagalit sa nangyayari katulad sa transportation natin. Sa totoo lang, ako natuwa ako. Bakit? Kaya nga tayo may tinatawag na public convenience para hindi tayo parang nagiging sardinas na karaniwan nating nararanasan nitong mga nagdaan bago dumating ang COVID pandemic. Naging daan ang COVID pandemic para itama yung nakasanayan na ng ating mga nasa transport sector, 'di ba? Kasi ang lagi nilang kinakatwiran, kasi kulang ang kinikita, mahal ang gasolina. Ganyan lagi ang kinakatwiran nila. Wala raw kinikita si operator o si driver. Ganyan na nangyayari. Kaya sukdulan na sumabit o kung hindi magsiksikan, mapatrain man yan o mapabas kahit maging sa jeep, hindi ba? Talagang pupunin nila kahit yung mga AUB. Yung pag-aabuso doon sa kapasidad mo na magsakay, nangyari sa atin yon. At dahil sa COVID pandemic, naitama yun. Naitama. Yes. Ngayon, ang nangyari, hindi na pwede magsiksikan kasi ang mangyayari sa atin, magkakahawahan tayo. So, kinakailangan yung mga may sapat na espasyo. So, kung makikita mo ngayon, sa totoo lang ako, nagbabiyahe ako eh. So, nakikita ko ngayon ang diferensya before and after the COVID pandemic. Ngayon, matutuwa ka. Bakit? Maybe sa una, yes, maraming mahaba ang pila, maraming nahirapan. Kasi syempre, tinatama kasi sa pamamagitan ng ating pamahalaan, itinama yung mga rota, itinama yung bilang ng mga sasakyan. Makikita mo ngayon. Ngayon, sabihin natin na marami talagang naapektuhan na kumbaga mga jeepney drivers natin. Pero dahil dito, maibabalik sila pero merong mas maayos na kapasidad na sila. Sabihin natin na talagang yung mga mahihirap nating mga drivers, operators, hindi na nila mailalabas yung mga sasakyan nila. Pero alam ko naman na ako naniniwala ako na ang pamahalaan natin gumagawa rin ng pamamaraan para sila ay tulungan. Kasi nakikita natin pare-parehas yan. Pero kumbaga, makikita natin na sa ating mga mananakay, kahit sa driver, mas naging kumbenyente ang paglalakbay mo. Hindi ba? Yes. Opo. Sa akin, ganun ang nakita ko sa kanya. Pangalawa, yung sinasabi mong pagpapahalaga sa pamilya. Ito yung panahon na dahil sa lockdown, nagkaroon ng panahon ang bawat magulang sa pamilya para makita, higit na makilala ang kanilang mga anak, magabayan, hindi lang sa edukasyon, kundi sa tamang pag-uugali na talagang doon naman talaga tayo nagsimula eh. Family is the basic unit of our society. Mula sa pamilya, kapag maayos ang pamilya, magiging maayos ang pamayanan mo. Kapag maayos ang pamayanan mo, maayos ang buong bansa mo. Hindi ba, Yoli? Oo. Yes, ma'am. Kaya yung kasagraduhan ng isang pamilya, ngayon nangyayari. Kasi katulad na lang sa media, ako pasintabi, naririnig ako ng marami kong mga kaibigan sa ABS-CBN. Sa totoo lang, hindi lang ABS-CBN, kundi kahit yung ibang pahayagan na ang nakabuyang-yang na mga nalathalain nila o kahit inilalabas nila sa telebisyon, ay pampasira sa kaisipan ng mga kabataan natin, pampasira sa tamang asal ng mga kabataan natin, pampasira sa pagmamahala ng bawat isang pamilya. Ganon kasi, parang yung moralidad sa panahon ngayon, unti-unti tumataas. Hindi katulad ng araw,
Katulad, ito na lang isang maganda, Dalagang Pilipina. Ano yung ginagawa nila pag Dalagang Pilipina? Ano pinapakita nila sa mga telebisyon? Nakadlabas ang dila, kekendeng-kendeng. Dalagang Pilipina ba yon? Hindi naman ganun ang Dalagang Pilipina. Originally, tama, nakabarot saya, o kung hindi man nakabarot saya, maayos ang pananamit at talagang hindi lalabas-labas ang dila. Tikom ang bibig at alam mo yon, mahinhin. Yun ang Dalagang Pilipina. Kilala tayo, ang Dalagang Pilipina bilang isang mahinhin na nilikha ng Diyos. Yes. Diba? So, sa Yan ang akin, original natin. yes, ang paggamit ng media, tulad nga ng lagi kong sinasabi, nasa hanay ng mga mamamahayag ang ikasisira at ikauunlad ng ating bansa. Kapag sinira mo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon at pahayagan, kapag sinira mo ang isip ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng mga bagay na yan, sisirain mo hindi lamang isang henerasyon, kundi ang buhay ng lahat ng henerasyon sa ating lipunan. Can you imagine the effects? Ngayon, Yes. nawala ang ABS-CBN. Sorry to say, ako hindi naman po ako, ang panganay kong anak ay isa pong, sabi na natin third sex, nabibilang sa third sex. Pero, respetuhin natin sila bilang tao. Yung mga LGBT community, respetuhin natin sila bilang tao. Pero tandaan natin na sa lahat ng bagay, meron tayong tinatawag na dapat kalagyan. 'Di ba? Kumbaga, ang nangyayari sa atin ngayon, itinatama yung pamamahala, katulad ng binanggit mo kanina, itinatama yung paraan ng pakikipagnegosyo at itinatama mismo yung bawat pamilya na dahil sa kagustuhang kumita ng pera para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak, nawawala na yung komunikasyon, nawawala na yung relasyon, nawawala na yung pagmamalasakit at pagtutulungan mula sa pamilya. Ngayon, dahil sa nangyaring COVID pandemic, ito na yung panahon na unti-unti later on, maybe yung iba naninibago totally, yung iba sumasama ang loob. Katulad ng binanggit mo kanina, ganoon talaga, may mamamatay. Sabi nga nung isang psychic, celebrity psychic at isang lawyer CPA na na-interview si Attorney Nick Nangit, isa rin siyang spirit questor. Alam mo, si Attorney Nick Nangit, sa totoo lang, sabi niya, ganun po talaga ang anumang sabihin na nating pandemya o sabihin nating kalamidad, lagi tayo may tinatawag na damage collateral. Yung damage collateral, ito yung talagang sabihin na natin na talagang maaapektuhan sa kahit na anumang pagbabago. Katulad sa Yolanda, hindi ba? Yes. Katulad sa marami pang bagyo. Ganon talaga, nag-iiba ngayon para matugunan mo yung, para makaangkop ka sa sitwasyon na kung ano man meron ngayon. Pero nakikita natin, this COVID pandemic brings us hope, talagang extreme changes from education, from businesses, from the lives of each and every Filipino or human being worldwide. Maraming pagbabago. Pero katulad na lagi nating sinasabi, Yoli, ito ang panahon na mas patindiin ang pananalig sa Diyos, mas palatisin ang pagkakaisa at pagmamahala ng bawat isang pamilya at kapwa-tao mo, pagmamalasakit at pagtutulungan, mga importanteng hindi lamang salita, kundi aksyon na dapat mong gawin sa kapwa mo tao. Hindi ba, Yoli? Kaya ako natutuwa, kaya ako ninais ko na ikaw ay makausap at maging bahagi ang iyong kwento. Kasi alam niyo po ba mga kababayan, si Ate Yoli, with your permission Ate Yoli, hindi po yung mayamang tao. Pero sa kabila ng kanyang kahirapan, nandun pa rin, nagkakaroon pa siya rin ng pagkakataon na magkaroon ng misyon o pagpunta sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos. Siya po ay hindi pastor. Siya rin po ay katulad ng iba sa atin na kumbaga marunong magbasa, inaaral at kung may pagkakataon matuto sa mga nagtuturo, binibigyan tayo.
Pero katulad nga ng iba, natututo tayo, halimbawa sa isang organisasyon, natututo tayo sa halimbawa isang religious group. Pero pag nakikita natin na may kamalian, hindi natin idinadamay ang Diyos, ang pananalig sa Diyos doon sa organisasyon na kinabibilangan. Sabi nga nung iba, hindi ang Diyos ang lilikha sa iyo o gagawa sa iyo para maging mabuting tao. Ikaw na isang human being, there are two capacities that you have bilang isang tao. The capacity to love and the capacity of creativity. Mag-isip beyond your imagination. Dahil binigay sa atin yan ng Diyos, we are created in the image and likeness of God. Ang pagmamahal niya, ang kaisipan niya, ang kanyang asal ay talagang nandito sa mga puso natin. Hindi lang natin hinahanap. Naturally, sabi nga naturally meron tayo niyan. Kahit sabihin mo lang may pinakamasamang tao na kilala kayo. Pero sa totoo lang, alam nyo, yung masamang tao na nakikita ninyo, sa kaibuturan niyan, may kabutihan po yan. Kailangan lang nating tulungan para either magbago ng buhay o ilabas ang kabutihan mula sa kaibuturan niya. Sabi nga natin parang katulad ng ideas, di ba? Ideas are indestructible. Hindi nasisira at una, hindi rin ito yung tinatawag nating nawawala. Mamatay ka man, Yoli, o ako mamatay man sa panahon ngayon, katulad ni Hesukristo. Bakit natin siya kilala? Hindi naman natin siya kilala. Hindi ba? Hindi naman natin siya natagpuan nung panahon na siya ay buhay. Pero bakit natin siya kilala? It's because of the ideas being ideas na ibinahagi rin sa atin ng mga ancestors natin, 'di ba? At yung mga katulad nga ng sinabi mo. Yes, sige Yoli, go ahead. At saka yung connection natin kay God, ma'am. Yes, Spiritual. Spiritual. Opo. Correct. Napaka-importante po nun. Alam niyo po, tignan po natin ang anumang, hindi man itong pandemya na to, hindi man COVID pandemic, kahit na anong dumating na pinakapangit na sitwasyon sa ating buhay, lagi po nating iisipin na yung pinakapangit na sitwasyon na yun ng ating buhay ang magdadala sa atin ng oportunidad at pagkakataon na mabago ang ating buhay. Ganun po talaga. At sa lahat ng mga namamatay, sila ay nagsisilbing moral lesson. Natututo tayo sa kanilang karanasan at nangyari sa kanilang buhay na kung may mali silang nagawa ay hindi na natin uulitin. Kasi kaya yun yung panahon ng pagtatama. Di ba, Yoli? Opo, panahon po ngayon ng pagtatama sa mali. Kasi ito na po yung huling araw ng kasamaan ng tao. Dahil ngayon, ma'am, ito na yung God's time. Pagbabago na po. Kaya nga ipinadala ng Panginoong Diyos ang kanyang buntong anak sa pangalawang pagkakataon sa pagbabalik na po upang sa muli tayo yung kanyang sagipin mula sa makasalanang mundo. At saka mga maling katuruan, maling pananampalataya doon po dahil nagiging inosente po ang tao. Katulad na lang, ma'am, tayo gusto nating maging banal, gusto nating maging mabuti. Pero kung ang kapaligiran po natin, yun din kasi ang nag-uudyok sa tao. Contributor. Opo. Kaya kahit anong gawin mong gusto mong maging mabuti na sarili mo, ingatan mo ang pamilya mo, ngunit kung ang kapaligiran mo, environment. Yes. Kaya dapat talaga, ang siguro yan din ang ninanais ng Diyos na hindi lang ang sariling, pati ang ibang tao. Kaya ganun. At saka ginagamit ng Diyos ang pamahalaan para gawin yung dapat, para disiplinahin, 'di ba? At iayos ang kapaligiran ng pamayanan natin. Gusto ko lang banggitin dito sa ating usapan yung Declaration of Independence sa Amerika noong 1776. Yung life, liberty, and the pursuit of happiness, na kung saan ito ay kilala sa United States Declaration of Independence. Mga tatlong salita ito na nagbigay ng
sabi nga natin unalienable right na kung saan talagang ito ay nagbibigay, given to all humans by their creator, and which government are created to protect. Ang gobyerno ang poprotekta. Katulad ng binanggit mo kanina, ang mga kasundaluhan. Ang very purpose nila is peace and order and to protect the people. Yun yung papel nila. Hindi ba, Yoli? Opo. Anyway, Opo. At saka tayo, ma'am, bilang tao, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Pero may karapatan din, God's right, karapatan ng Diyos na disiplinahin ang kanyang likha, tayo. Kaya dapat sa atin maging obedience. Kaya po hindi naging successful ang mga ancestors natin. Katulad nila Moises, katulad ng mga past na karakter po sa Bible, sa salita ng Diyos. Kaya hindi naging successful nun. Gawa po ng katigasan ng ulo ng tao. Dahil ayaw niyang sumunod. Kaya sana po ipanalangin natin na sa ngayon, maging obedience tayo, lalo na sa ating Presidente, President Duterte. Kasi sa ngayon po ay siya ang ginagamit ng Diyos na para maging pangalagaan ang kanyang mga anak. Tayo, mga anak na rin. Kasi siya ang pinuno ng ating bansa. So, masunurin din tayo sa kanya. Okay. Kailangan ng Diyos obedience lang. Napakasarap ng ating kwentuhan, but again, we have to end. Anyway, lagi naman kitang tatawagan, Yoli, sa mga pagkakataon na kailangan nating ibahagi yung mga kaalaman at magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Siguro magandang ibahagi mo yung iyong panghuling pananalita sa ating mga kababayan ngayon. Sino ba yung nagpupukpok dyan at maingay? Maingay yung nagpupukpok. Magandang ibahagi mo yung iyong mensahe sa ating mga kababayan ngayon bago kita tuluyang bitawan. Go ahead, Yoli. Ang buhay natin, pinapakita lang talaga na marupok ang tao, may kahinaan. Pero dapat tatagan natin at lakasan natin ang ating loob. At dapat talagang maniwala ka. Ano man yung mga pagsubok na mga dumarating sa buhay natin, mga kahirapan, yan po ay hinuhubog lang ang ating pagkatao upang lalo tayong maging matatag at upang maging malapit pa sa Kanya na naglikha sa atin. Yun lang po. At sa oras na ito ng pandemya po, dapat lalo tayong maging malapit sa Kanya. Lalo na sa ating pamilya, sa mga mahirap man po, hindi po kaagad-agad natin magawa yan. Pero sa unti-unti, dahil panahon na po ng Panginoon Diyos ay makagabay sa atin, makakamtan din po natin yan. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat din sa Panginoon na nagbibigay sa akin ng wisdom na maayos ko pong malinaw ko pong maiparating sa inyo. Ito po hindi ganang akin, kundi galing po sa Panginoon natin na kung ano man po ang nais niyang maiparating sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Cathy. Maraming salamat, Yoli, at isang karangalan ng palatuntunan ng tuklasin natin na ikaw ay nakapagbahagi sa ating mga kababayan. Nawa ay patuloy kang bigyan ng kalakasan at bigyan ka ng biyaya dahil alam ko, hindi lang ikaw ang magiging mabiyaya kapag may biyaya sa'yo, Yoli, dahil ikaw ay isang mabuting tao. At 10 ng iyong mga anak, sila April, at sa lahat ng mga tumutulong sa iyo, Yoli, ay talagang nagpapasalamat ang palatuntunang ito dahil talagang ang iyong karanasan, ang iyong mga pananalita ay magandang ibahagi sa ating mga kababayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi rin po at maraming salamat kay Ate Norma na siya pong tumulong sa akin sa ngayon. Anong pa-apelido ni Ate Norma? Norma Espina po. Ay, Ate Norma, maraming salamat po sa pamilya Espina. Espina ba? Tama ba? Espina. Opo, lalo na po itong laging nasa tabi ko na siyempre si nagtutuloy din si Mama, yung aking April. Opo. Asan ba si April? Patingin naman si April, yung maganda kong Abril. Hello, April. Ito po, Ma'am. Best friend ko yan, Ma'am.
Ganun talaga, mga anak. Opo. Sige po, ingat po Sige po. ng marami. Isa pong karangalan, Ate Yoli, na kayo po ay nakasama na. Salamat din po, ma'am. At may nagbigay sa akin ng time na kaya kahit na ganito lang po ang sitwasyon ko, marami pong salamat po. At Po. proud po ako. First time ko pong nangyari ito sa akin. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Ate Yoli. Opo. Opo, ma'am. Inyong napakinggan ang ating panauhin ngayong gabi. Walang iba kundi si Yolanda Pancho. At napakinggan niyo po ang mga salita ng pag-uunawa at pag-asa ng isa nating kababayan na dumanas ng hirap, subalit sa kabila ng mga pagsubok na hinarap, hindi naging hadlang ang kanyang kahirapan upang maintindihan ang mga pagbabagong nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, dulot ng pandemya ng COVID-19. Tunay na maraming pagbabago upang isaayos ang ating pamumuhay mula sa pamilya, sa ating komunidad, sa ating kabuhayan, sa sistema ng pag-aaral, sa transportasyon, sa ating kalusugan at maraming iba pa. Sadyang mahirap sa una ang pagbabago dahil unti-unting inaalis natin maging ng ating pamahalaan ang mga nakasanayan natin na kundi man nakakasama sa atin ay nagiging balakid sa pag-unlad ng ating bansa. Tignan natin ang anumang pinakamasamang nangyayari sa ating buhay na isang oportunidad ng pagbabago at pag-asa dahil ito ang magtuturo sa atin upang hindi na balikan ang kabalintunaan, mga kamaliang magsisilbing aral sa bawat isa sa atin. Anyway, bago po tayo tuluyang magtapos, babatiin lang natin yung ating mga masugid at patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Maligayang pakikinig, magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay, kay Levi Mercado at kay Nanay Rosalina Mercado at kay Maring Edna Ranigo Takadena ng Quezon City Treasurer's Office, kay Johnny Abante ng GSD DAR, kay Jane Adriano ng Quezon City Council, kay Jeneline Maganis ng Canada, kay Chat Garrido Ocampo at kay Attorney Albert Ocampo at kay Tita Zuzi Ocampo ng Los Baños, Laguna. Kay Tita Jovi Prudencio ng Project Free Quezon City, kay Nelia Gutierrez ng Camarines, at gayon din kay Barangay Captain Manny Gorin, kay Efren Prima Irabon at Jose Poker Pangilinan ng Barangay Payatas, sa pamilya Roque at Bernardino ng Novaliches, Quezon City, lalo na kila Ate Baby at Ate Lery. At syempre sa Small Power Utilities Group o SPAG, mula Itbayat, Batanes hanggang sa Tangkay, Tawi-Tawi. Gayon din kay Tita Cora Baluyot ng Bataan Nuclear Power Plant, ang grupo rin ng Federation of International Cable Television and Telecommunication Association of the Philippines o mas kilala bilang FECTAP, lalo na kay Ma'am Neng Juliano. At sa Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, lalo na po kay Wilson Flores. At gayon din syempre sa ating kaibigan din at naging malapit din sa ating puso kay Sir Henry Limbonyong. At ang grupo rin ng ating mga magsasaka, ang National Confederation of Irrigators Association o NCIA, lalo na kay Castle Verbonto at kay Manang Flor Estanislao ng Hulupilila Rizal. Syempre, dun din sa ating mga kaibigan from Women Engineers Network, lalo na kay Attorney Jane Tapel at kay Engineer Jane Tapel at kay Engineer Star Bordalio, ang ating geodetic engineer. Of course, maraming salamat sa ating nakaagapay ngayong araw, sa ating nakapanayam na si Yolanda Pancho na nagbahagi ng kanyang munting kaalaman, gayon din ng kanyang maraming karanasan, at gayon din sa lahat ng mga kababayan natin na lumahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng mga mensahe na inyo pong iniwan at mga sulat troniko na ibinahagi po sa atin.
yung pong ating mga kababayan na nagbigay po sa atin ng mga mensahe upang talakayin ang iba pang mga bagay-bagay, mga iba pa pong topic, hayaan nyo po, unti-unti po natin na yan po ay atin pong pag-uusapan. Sa lahat po din ng mga humingi ng tulong, yung mga nawawala, magkakaroon po tayo ng every week, ilalaan po natin yung isang palatuntunan natin tungkol sa public service. Wala pong interview yan, so ang mangyayari lang ay mga pagbati at mga public service, serbisyo publiko po na hinihingi po ng ating mga kababayan. At syempre, sa mga patuloy na tumutulong upang mapakinggan ang palatuntunan ng tuklasin natin sa radyo o online, sa lahat po ng naniniwala at umaagapay sa inyong lingkod, kulang ang pasasalamat. Tanging maibibigay ko ay ihatid ang katotohanan at kaalaman sa pamamagitan ng palatuntunang ito. Napakabilis ng oras, ilang minuto na lang ay magpipinid na tayo ng palatuntunan. Katulad ng layunin ng palatuntunang ito, tuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng ating bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na namang magpipinid ang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Kami ay pansamantalang magpapaalam hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Samahang muli si Kathy Cruz. Tuklasin Natin hanggang sa muli. Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe.